Denise, ramdam mo na ba yung energy crisis ngayon? Aside po sa ang init talaga ngayon, pinaka na-feel ko siya nung kahapon, bumili ako sa Jolly Jeep sa baba. Kasi dito sa office, instead bumili kami sa mga fast food, bumibili kami sa mga Jolly Jeep na may mga lutong bahay. So noon, yung kanin, naabutan ko 15. So bumili ako kahapon, 20 na siya. 20 na yung kanin, tapos bumili ako laing, tsaka turon. Kano Yun. lahat yan? 90. Mahal na yun na, gulay, kanin, at Oo, turon. oo. 90 pesos na Isang siya. ulam lang yun. Oh, isang ulam lang, tapos wala pang karne. Ganon. Iba pa pag nagkarne ka na, 100 plus na yun. So, wala ganun talaga po. Kayo ba, ano ba yung mga pinaka na-feel nyo yung effect ng energy crisis po yun? Katulad ng kwento ko sa'yo, hindi ko nga alam minsan kung magkano talaga yung presyo na binabayaran ko before tsaka today. Unless kapag malaki talaga yung gap, katulad yung pagpapasok ako dito sa office, mag-grab ako, 300 plus na yung kanina. Nung before, kapag pasok, 9 o'clock, less than 300 pesos lang. Malapit lang naman yung bahay, papunta dito. Ang laki na nung effect. And then, pag pauwi, nagko-commute na lang din talaga ako para nakakapag-exercise. Pero ever since naman wala pang energy crisis, gusto ko rin nagwo-walking para maalagaan yung sarili. Hindi yung laging sasakay lang at uupo. And ang gustong-gusto ko naman doon, even if may mga challenges tayo ngayon, yung time na biyahe, yun yung tinatawag ko na no extra time, net time. Diyan ako nagsasagot ng inquiries, yung mga assistance sa clients, magsagot ng email, para sulit naman yung pagbiyahe. And then, nagli-listen ako sa audiobooks para mas mag-grow pa ako. Nagawa kong productive yung sana hindi productive na pagbiyahe. So, minamaximize nyo yung time talaga, commute nyo. Dahil sa line of work po natin, hindi naman siya fix na pag office hours lang doon mag-work. So, ayun, actually yun din sa, dahil nga, energy crisis, tapos summer pa, sobrang init. Nintay ko Meralco bill namin. Kung magkano talaga. Pero hindi naman kami naka-aircon. Pero feel ko talagang lahat ng gadgets nakabukas and also yung mga appliance. Kaya abangan kung magkano. Bang electric bill reveal. Yan, ako. Hindi, yung usual lang po namin, mga 1.2, 1.5. Ay, malaki na yung 1.5. Pero tignan natin ngayon, lahat nakabukas ng maghapon. Kaya din, mas pumupunta ng office kasi at least dito naka-aircon, mas productive. Lalo sa line of work natin na kapag wala kang ginawa, wala kang result. So sa bahay, hindi talaga siya magandang place na makapag-work at makapag-focus dahil mainit. So, ayun, yun yung nafe-feel ko rin. And i-share ko na rin na nasasad ako as kahit ako yung commuter, hindi tinataasan yung presyo ng pamasahe. Tapos kahit sa yung sa mga angkas, hindi rin masyadong Nag-i-increase. Oo, nag-i-increase. So, doon ako nasasad para sa mga yun talaga yung trabaho. Kaya recently, yung ginagawa ko kapag nagbubook ako papunta, nag-move it ako. After ako ma-drop off, nagbibigay na lang ako ng tip. Also, pag pauwi, naka-jeep naman ako. Magbibigay akong buo na 20. Tapos saka na ako bababa. Parang hindi na ako suklian. Parang doon man lang maka-help sa mga, yun talaga yung main source of income. Yun recently ang life. Oo. Yan, na-inspire rin ako dyan kasi shinare rin friend ko na sinasobrahan niya yung bayad. Kaya, nung napakinggan ko yon, mini-make sure ko na sobre yung mga pambayad ko. Kung malayo ako or malapit sa driver na kaupo, sabihin ko, Kuya, sa'yo na yung sukle. So, makikita mo talaga yung gratitude sa mukha nila na even if may mga challenges, patuloy pa rin silang namamasada. Pwede naman na iba na itigil na, di ba? Mag-strike nga daw. Pero kapag tumigil ka naman, wala ka namang income. So parang tayo, pwede naman hindi na pumasok ng office. Pero lapit-lapit natin sa office, bakit magkakaroon pa tayo ng many reasons not to do it? Tsaka lalo na kapag ang nakikita nating possible effect or benefit
ay higher productivity. Sa conducive space, office space, walang bed na magyayaya ka, mapahiga ka dyan. Tapos ako may access naman ako sa Netflix pero kapag nasa paligid ka na parang office space, automatic na hindi ito yung place para manood ng Netflix. Kung hindi mag-work to learn sa other people, gumawa ng content na ganito, at mag-isip ng iba pang way to add value to people and to grow our income and ourselves. Tapos yun din, dahil nga po sa nangyayari din sa economy natin and medyo nakakagulantang siya din. Dahil ito po yung since pandemic, parang pangalawang crisis na na-experience ko and yung mga kasabayan ko rin after mag-school. So, kami, di ba, pag graduate kami, pandemic time. So, sobrang, ano ba tong economy na ito, hindi natin na. Tapos, ito na naman, mga fresh grad. So, nakaka-overwhelm din po talaga siya. But at the same time, nakikita ko po siyang challenge sa amin, sa atin din lahat. Paano mag-rise above it. Kasi, hindi po natin control talaga yung mga nangyayari. And, yung sa economy natin, sa government natin, like, kaya ako, imbes na ma-paralyze kasi naiintindihan ko rin yung takot din ng mga tao, tas iba-iba pa yung responsibilities natin sa family, ganyan. So, ako na lang po, pinipili ko na lang na i-challenge sarili ko na, okay, ito yung nangyayari. Ano yung gagawin ko para hindi ako lalo malubog? Yung personal economy ko. May economy ng bansa, hindi natin control, pero paano ko man lang ma-save yung personal economy ko. So, i-share ko po, nung pandemic time, yun yung na-experience namin na nilolowball talaga kami kasi magle-lay off, tapos maghahanap kami ng trabaho, mas maraming naghahanap ng trabaho kaysa sa nagbibigay ng trabaho. So, mas may say sila magkano ibigay. Tapos na lowball talaga that time. Pero naging challenge siya sa akin na, okay, ito lang yung capacity ko to earn sa work ko. Pero alam kong may bigger dreams pa ako. So, paano yun mangyayari? Kaya, yun yung nag-make ng way. Yung challenger mindset po ba? Yun yung nag-allow sa akin to think of other ways to earn. Tapos, yun nga, doon ako natuto yung mga online jobs. Nagsusulat ako ng articles. Tapos, binabayaran ako, ganyan. Kasi yun yung kaya kong gawin. Mga VA jobs. Yun. So, kaya nakasurvive ako that time. So, this time naman, yun din laging sinasabi ni Sir Rohel Morales. The only way to beat inflation is to afford it. Ay, lagi talaga siyang nakatatak sa akin. Na kwento ko rin, Miss Lynn, na few years ago, ang dream income ko monthly ay 40K. Kasi yung 40K na yun, 20K lang yung expenses ko. Insurance, rent, food, lahat na. Dentist, lahat 20K. That was mga 2-3 years ago. Sabi ko, kailangan ko mag 40K para 20K pang bills, 20K para may pang savings ako, extra savings, investment. Sabi ko, hindi naman ako maluho. Parang ganun, parang balance. Tapos nung na-achieve ko na siya, yung 40K, sakto na lang siya. Wala na, hindi na siya sobra-sobra. Ilang years ago lang yun na. So sabi ko talaga, hindi enough na magtipid. Yun yung realization. Hindi enough na mag-budget. Talagang yung inflation, yung pagtaas nung presyo ng lahat ng bagay, hindi natin control, pero challenge talaga for us para mag-seek ng ways to increase yung capacity to earn. And that's the only thing na kaya nating mas magbigay sa iba kasi more than enough din yung for us. So, yun yung mga realization ko from last pandemic to up till now. Na real talaga siya. Kaya nga kung nagpasa natin yung pandemic before na super tagal, mas malala pa yun doon sa na-experience natin today. Ngayon. Kasi kung mapapansin, maraming mga businesses before na nagsara. So maraming mga businesses ang nag-lay off ng maraming employees just to survive. Versus today, hindi pa naman ganun talaga yung nangyayari. Dati, health crisis talaga siya nung pandemic. Ngayon, energy crisis. Lahat affected. So, tataas yung groceries, yung food, electricity, tsaka yung Pamasahe, transportation.
na-experience natin siya paunti-unti kasi hindi siya biglaan, hindi siya malakihang changes. Gradual ang increase, di ba? Every Tuesday ang increase ng gas. So, magkakaroon siya ng ripple effect sa different commodities natin na makaka-affect rin sa buhay nating lahat. Sa pagde-decide natin, sa pag-control natin sa ating finances, sa pagpili ng kung ano yung bibili natin. Ngayon, wag na lang muna yon. Or yung mga bagay na used to mo ginagawa, kung nag-eat out kayo once a month, mababawasan na muna yon. Lalo kung naka-base lang tayo sa current means lang natin. At hindi tayo mag-i-increase ng income. And may nabasa nga ako na article. Ang tanong nga dito is, nakalimutan na ba natin yung mga learning natin ng pandemic? Kasi kung na-survive natin yon at meron na naman tayong mga challenges na experience ngayon, bakit hindi natin balikan yung mga learning natin in the past? Which is, nag-start ka na ba ng emergency fund mo? Super na-experience natin yung kahalagahan ng pagkakaroon ng emergency fund. Kasi in just a blink of an eye, pwedeng mawalan ka na ng trabaho nung pandemic. Pag sa may fixed income, 3 to 6 months ng monthly expenses mo. Para sa amin na walang fixed income, 6 to 12 months. Sana ng monthly expenses yung meron. And then, nag-start ka na bang kumuha ng insurance or lakihan ng insurance mo tsaka healthcare? Kasi, ngayon din yung panahon na hindi dapat tayo magkasakit. Nagkakaroon na nga tayo ng mga financial challenges. Tapos magkakasakit ka pa, alam na nga natin na yung mga post ngayon na nagsisirculate na hindi ka naman middle class. You're just one hospitalization away from being zero. Na maubos lahat yon. And experience namin yan talaga as a family. Na even if business owner yung tatay ko, lahat ng pinaghirapan mo over the years in just a snap dahil sa laki ng hospital bills and syempre dahil gusto mong gumaling at humaba ang buhay, mag-i-spend ka for that. Yun nga lang, mas maganda sana kung meron ka. Habang healthy ka pa, makakuha ka nun. Dahil yun yung right timing to be protected. And yung crisis natin, yung pandemic, natutunan rin natin yung kahalagahan ng pagkakaroon ng multiple source of income. Katulad ng sharing ni Denise. Kung pa pwedeng magamit mo yung talent mo sa pagsusulat to earn money. Or kung nag-aaral ka, na magaling ka sa ganitong subject, ngayon pwede kang magturo sa mga magbo-board exam sa ganitong engineering. Depende, nakakita kasi ako ng gano'n na mga posting ng pandemic. And gamitin mo yung available time mo, yung after 5 p.m. to work for yourself na, not for the company. So, you work for yourself ng 8 to 5, 8 to 6. Pero yung beyond that, that's working towards your goal para mas ma-increase mo yung income. Kasi mas madali pang bumili ng bagong kumot kaysa mamaluktot. Dahil maikli na yung kumot, di ba? Lalo na lumalaki na tayo. Mas matangkad tayo versus before. Mas mahirap mag-budget, di ba? Lalo na kung saktong-sakto na lang yung money mo, almost the same na yung expenses mo dun sa income ng family. Wala ka na halos matanggal dun. Lately, ang dami ko rin mga nakakausap na nag-i-inquire ng mga business opportunity dito sa AIA. Yung iba, nag-networking, yung nasa sales din. Pero sabi niya kasi, nung nagkaroon siya ng baby, iba na ang buhay. Kailangan niya na daw ng fixed income. Yun yung hinahanap. And then yung iba naman, maraming sa mga BPO, mga CSR, ang nagre-resign, yung iba naman naghahanap ng additional source of income dahil hindi na nga kaya nung current nila na trabaho, yung income nila doon. Yung happening ngayon, yung cost of inflation kasi bumabalik na naman sa 4.1% yon. Kaya gumawa tayo ng way, maghanap na tayo ng opportunity para mas mapalaki yung income natin. Kasi hindi naman tayo aantayin ng pagkakataon ng opportunity para sumakay sa bus kung hindi ka pa ready. Dahil in the couple of weeks time, hindi natin alam kung ano pa yung mga tataas sa mga basic needs natin na makaka-affect hardly sa ating family. Agree sa lahat.